Guys, kunting tip lang sa pagpapalipad ng drone. Una ay buksan natin ang DJI apps. At buksan rin natin guys ang pinaka-importante, ang GPS at ang data. Kung wala kayong wifi sa bahay, pwede rin ang data. Tapos buksan natin yung natin yung remote control. Tapos i-on rin natin yung drone. Tumunog yung aircraft. Ang isunod natin ay connect to aircraft. Ayan, nag-automatic siya na mag connect at wala pa tayong GPS signal. Antayin natin guys na magkaroon ng GPS. Itong dito kulay orange pa at nakasulat ay take off with caution kasi wala pang GPS. Pag nagkulay green yan, ibig sabihin nag-connect na sa GPS. Itong may logo ng GPS dito, ito yung signal ng GPS natin. Ayan, Home point updated. ayun guys, narinig nyo, home point updated. Ibig sabihin nag-connect na yung GPS sa drone at sa cellphone. Take off permitted, ibig sabihin guys ay pwede na siyang paliparin. At bago tayo magpalipad guys, ay set muna natin yung safety rules ni DJI. Pipindutin lang itong tatlong tuldok. Yan, makikita mo yung safety. Tapos mababasa mo yung auto RTH altitude. Ibig sabihin niyan guys ay pag nalubat siya or pag na-disconnect yung signal ay return to home, auto return to home altitude. So itong 60 meters, pag bumalik siya ay 60 meters yung delivery niya pataas. Halimbawa yung drone ay pinalipad mo ng 30 meters ang taas, tapos na disconnected, mag-automatic siya na return to home, tapos lilipad siya pataas hanggang 60 meters. Dahil ang dahilan niyan guys ay halimbawa may puno or may building, kailangan malalagpasan yun ng yung mga building na yun or yung mga puno ng nyug, kailangan lalagpas doon ng drone. Pero kung wala namang kung wala namang mga nakaharang, walang mga puno kung saan ka magpapalipad, okay lang yun kahit mababa lang yung RTH mo, kahit baba mo ng 50, 45. Pero para sigurado ka, kung may mga puno, tataasan mo yung niya, altitude, para hindi siya bumangga pagbalik. Pero yung 70 meters guys ay mataas na yan, lagpas na yan ng puno, lagpas na yan ng building. Wag lang mga building sa Makati, sobrang taas na yun. Tapos itong max altitude 120 meters, yan ang pinaka-limit ng mga baguhan. Katulad natin mga baguhan ay yan ang pinapahintulutan yung mga baguhan na magpalipad ng 120 meters. Pero ma-adjust pa yan guys. Ayan, 40. Kung baguhan pa lang tayo, di lagay natin sa 40 yung taas ng lipad. Pero kung hindi ka kabado, lagay natin sa 120, paabutin natin ng 120 yung maximum altitude ni Mini 3. Tapos itong maximum distance
ay kung magpapalipad ka ng malayo, di sagad mo na. Ayan, no limit. Pero kung baguhan na tayo, di mga 500 meters lang. Okay na yun. Yan, 1,000. Pwede na rin yung 1,000. Ang yung 1,000, bali ano yan 1 kilometer. Pag no limit, siguro 500 meter, 10 meters yata to. Maximum distance. Pero hindi naman tayo nagpapalipad ng malayo, dito lang sa malapit. Kahit 100 meters lang, okay na yan. O depende sa'yo kung hindi ka kabado. At ito naman guys, itong compass normal calibrate. Halimbawa, nag-calibrate ka sa location mo sa inyong bahay, kinalibrate mo, tapos magpapalipad ka uli doon sa ibang lugar, ikakalibrate mo uli. Kasi ang purpose niyan guys ay pagbalik ni Mini 3, halimbawa na-disconnect yung signal o kaya nalubat, mag-RTH yun, automatic return to home. Kung saan siya pinalipad, doon rin siya babalik. Siya doon sa kinaroroonan mo. Kaya kailangan i-calibrate mo. Pero kung nakalibrate mo na sa bahay mo, doon ka nagpapalipad sa bahay mo, at araw-araw ka nagpapalipad, doon lang mismo sa labas ng bahay mo, isang bisis lang i-calibrate. Pero pwede rin naman kakalibrate mo tuwing papaliparin. Importante kasi guys yung yung naka-on yung GPS. Para bang guys, yung halimbawa sa GPS sa map, pag gumagamit tayo ng mapa, di ba ituturo tayo kung saan tayo pupunta. Parang ganito din yun, GPS. Kaya hindi maliligaw si Mini 3 pagbalik. At saka yung lipad niya stable. Hindi siya pagiwang-giwang, hindi siya kung saan-saan siya lilipad. Kasi pag walang GPS, hindi mo na makontrol yun Kaya importante yung GPS. Tapos yung data ng cellphone mo, ganun din yun. I-on mo. Huwag mong i-off. Kay Neo nga pati yung Bluetooth, i-on. Para mag-pairing sila yung Bluetooth kay Neo saka yung sa cellphone mo. Pero ito wala na. Ano na lang, GPS saka data. Yun lang guys, bago ka magpalipad ay check mo muna ito. Ang importante, calibrate o GPS at saka yung data. Yun mo lang yung data mo at saka yung GPS. Ayan naka-orange siya guys kasi hindi siya nakakonect sa GPS. Huwag kang magpapalipad na kulay orange pa lang yan. Antayin mo na magkulay puti, tapos magsasalita si DJI Mini 3 na take off permitted. Yun ang aantayin mo. Huwag mo munang paliparin na hindi mo maririnig yung take off permitted. Kasi pwede naman lumipad yun pero hindi pa nakakonek sa GPS. Ayun, baka mag-fly away yun. Hindi mo na makontrol. Lilipad yun ng palayo, hindi mo na makontrol. Ganun lang guys, ang importante. Kompleto ng lahat guys. Mayroon nang nakasulat na take off permitted. Ibig sabihin ay pwede na siyang lumipad. Mayroon na siyang signal sa remote control. Mayroon na siyang signal sa GPS. At kung papaliparin mo ito, pwede rin dito sa may arrow na pataas. At pwede din dito sa joystick, sabay pababa. Pa-slide. Pero ito ang gamitin natin, itong arrow sa may bandang kaliwang gilid. Ilolong press lang natin to. Yan. Tapos lumabas yung take off. Ilolong press din natin. Yan. Mag-automatic siya na lumipad. Home point updated. Yun.
Ganun lang guys, kailangan ang pinaka-importante yung GPS signal at saka yung data mo naka-on. At kailangan guys, pag nagpalipad ka, kung baguhan ka pa lang, ay huwag mong iharap sa iyo yung drone. Kasi malilito ka. Imbis na ikakaliwa mo, ay pupunta siya sa bandang kanan mo. Yan, iikot mo lang. Ganyan. Iatras mo. Ayun. Banti. Kasi kung nakaharap sa'yo, malilito ka guys, lalo na pagbaguhan ka lang. Halimbawa, gusto mong ilipat sa bandang kanan, tapos ikakabig mo yung joystick sa kanan, pero doon pala pupunta sa kaliwa. Pag ikakaliwa mo, kakabig mo yung joystick sa kaliwa, doon pala pupunta sa kanan. Yan, ganyan ang mangyayari. Kaya pagbaguhan ka pa lang, huwag mo munang iharap sa iyo ang drone. Ikot mo lang ganun para hindi ka malito. Ayan, pag nagkaliwa ka, ayun mabilis. Guys, kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like at subscribe ang ating maliit na YouTube channel at sana nakatulong ang video ito para sa ating mga baguhang parang magpapalipad ng drone. Salamat guys, hanggang sa muli.